Hello, welcome to Water Sign Philippines. So, ito yung reading natin for Water Sign Cancer, Scorpio, and Pisces. Take only what resonates. Bali, hindi ito magre-resonate sa lahat So, kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate para sa'yo. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa ating channel, pahit na lang ng subscribe button, notification bell. Ma-appreciate ko po lahat ng likes, comments, and shares. If you want, pwede kang magpa-personal reading kay Jing Tarot Reader. Ayan, search mo siya sa Facebook. Siya yung pwedeng magbigay na personal reading sa'yo. Tsaka magbibigay siya ng personal reading na free sa October. So, sana po ay mapili ka. So, mag-comment ka lang na mag-comment. Kasi, malaki yung magiging chance na mapili ka kung madalas kanyang makita sa mga videos ko na nagko-comment ka. So, kahit heart-heart lang. Okay, let's start. Of course, hindi naman ako yung nagko-control ng mapipili niya dahil, siya ang magde-decide. So, anyway, kung gusto mo siyang dayuhin, Calamba, Laguna yung location niya, pwede ka pumunta doon. Pwede ka magpagamot ng personal, makaka-avail ka rin sa kanya ng mga pang-protection, pampaswerte, etc. Anyway, you do have here the Hierophant, Page of Pentacles, for the sign of water sign, the World, King of Swords, Page of Swords, and the Ten of Swords. Kuha na lang tayo ng dalawa pa. The Sun. Wow. This is a major arcana. Wait lang, hindi ko ito kukunin. Last na lang, isa na lang. Masyadong marami yung kanina. Okay, Six of Pentacles is here. The Chariot is at the bottom of the deck. So, nakakakita tayo dito ng mga lessons actually na natutunan mo sa sarili mo. Nakikita natin with the Page of Swords, may mga bagay kang ginawa, inisip na parang naging immature ka dito sa bagay na ito. Ginawa mo siya in the past and pwedeng pinagsisisihan mo. Nakakita tayo ng mga energy na parang naghirap or pwedeng ipinakita mo yung side mo na hindi mo dapat ipinakita, pero nakikita naman natin with the Hierophant na nabago ka na. Okay, nakakita tayo, you do have the Chariot. This is Cancer energy. Mabilisan lang actually yung pagbabago na ginawa mo sa sarili mo, which is maganda. Maybe nakakita tayo ng opportunity sa pera na dumating sa'yo dahil willing ka na i-accept yung pagbabago. Ganon din sa sarili mo. Kung may mga kailangan kang baguhin sa sarili mo, so nakikita natin na willing ka nang gawin yon. So, dahil dyan, naging maganda yung opportunities for you pagdating sa pera. The Ten of Swords, I can see ending. So, this is an ending of something. And this could be you ending yourself. Yun nga, yung mga kaugalian na hindi naman talaga makakatulong para sa'yo. Okay? Maybe yung iba sa inyo, meron kang ugali na parang gusto mo ikaw yung iintindihin, ikaw yung uunawain, pero na-realize mo hindi naman pala dapat sa lahat ng pagkakataon, ikaw yung uunawain. Dahil there are times na ikaw din naman ang kailangan mag-adjust. Okay? So, nakakita tayo doon ng pagkatuto dito. And this is you na pwedeng in-end mo na yung kaugalian mo na actually hindi naman talaga makakatulong sa'yo. With the World and the Sun, I can see you feeling complete, feeling happy. No? And ang daming, there's an offer of pagpunta sa malayo or maybe pag-alis, pag-abroad. Yeah, nakakita tayo ng offer ng ganyan. The King of Swords is here and the Six of Pentacles. So, I can see balance yung energy mo pagdating sa leisure,
happiness at saka sa trabaho, sa career. So, balance lang. May time ka pa rin naman na mag-enjoy and ibigay yung mga tingin mong deserve mo. And let's clarify all the cards here. What's with the Hierophant, please? What's with the Hierophant? 5 of Swords. Okay, and what's with the Page of Pentacles? Justice card. What's with the World? Six of Cups. What's with the King of Swords? Shuffle ka lang ng konti, guys. So what's with the King of Swords? King of Swords is clarified by the Devil and the Wheel of Fortune. What's with the Page of Swords? The Magician. What's with the Ten of Swords? Eight of Wands. What's with the Sun? Two of Pentacles. And what's with the Six of Pentacles? Okay, the Lovers. Bottom of the deck is the Temperance. Okay, with the Five of Swords, nakakita tayo dito ng like maybe may mga bagay kang, di ba sinabi ko na, tinatanggal mo sa sarili mo. And there are also people na parang no choice kundi mawala sa'yo. Okay. And parang kailangan talagang umalis or mag-let go dito sa taong to, either because may mga big change na nangyayari sa'yo or sa kanila. And the Justice card is here, and Page of Pentacles. I can see a lot of opportunities pagdating sa career. Ipakita mo lang yung mga kakayahan mo, yung mga kaya mong gawin. And I can see na mag-work out talaga ito para sa'yo. And masyado ka kasing, actually, pagdating sa work ha, masyado kang attractive. Na-attract mo talaga yung mga attention. Na papansin ka sa kung saan ka magaling. So, kung pakikita mo nang ipapakita yung ganitong bagay, yung kagalingan mo, ganyan. Kasi, magbibigay yon ng magandang outcome para sa'yo. So, kung ano yung best mo, ipakita mo yan all the time. Dahil hindi mo alam na dyan pala mapapansin kung saan ka magaling at pwedeng in the future mapili ka or mapansin ka. Okay. Bibigyan kita ng sitwasyon or scenario. So, for example, yung iba sasabihin, yung iba, maybe yung work is naglilinis ng bahay, no? DH yung ganyan, yung iba. So, paano ko gagalingan? DH ako, ganyan-ganyan. I don't know, maybe, ipakita mo yung sipag mo, yung kusa mo, and maybe ipakita mo na magaling ka magluto, or magaling ka sa ginagawa mo, mabusisi ka, etc. Then maybe
yung employer mo, mapansin niya yung galing mo, and then sabihin niya na maybe in the future makapagpatayo siya ng negosyo at ikaw yung unang-una niyang i-consider na ilagay doon sa negosyo na yun. So of course, dahil nakita niya yung galing mo, pag nailagay ka doon, may increase para sa'yo. So yun yung mga example. Kumbaga, maybe for now, hindi mo pa makikita kung ano ba, bakit pag ginalingan ko ba dito, tataas ba yung sahod ko? Yung gano'n, yung question mo na gano'n. Maybe hindi pa yon mangyayari ngayon. But in the future, posible ito. Sinabi ko, posible ha. Hindi ko ginagarantiya. Kasi yung iba, baka, ay, magpahayahay. Alam mo, this is just a guidance for you. Yung swerte, ikaw pa rin nagagawa niyan sa sarili mo. So, dahil sinabi ko na, possible talaga na ikaw ay kuhanin or magkaroon ng increase, ng growth. O yung iba dyan, ay, sige, mapopromote pala ako. Pwede na ako magpahayahay. Hindi ganon. Ipakita mo pa rin yung best version ng sarili mo. Okay? And with the Six of Cups and the World, I can see negotiation, offers pagdating sa pagta-travel or pagpunta sa ibang lugar, ibang bansa. What is the advice towards this? What is the advice? Actually, maganda yung offer na nakikita natin. Eight of Pentacles and the Star. Yeah, it's a good offer. Maganda. Maybe ito yung pinapangarap mo and soon, pwedeng dumating ito sa'yo. Basta i-enjoy mo lang lahat ng ginagawa mo. Yun lang. Yun yung advice. So, kung nandyan ka pa sa work mo ngayon na ganyan, just enjoy what you're doing. The Devil and the King of Swords is here. And the Wheel of Fortune. So, nakakakita tayo dito ng big change for you. Kuha pa ako ng card dito. Kasi parang may pinag-iingat ka eh. What is the warning here? Two of Swords. Seven of Cups and the Tower. May nakikita din akong like a person na hindi mo pwedeng pagkatiwalaan. Kasi pwedeng malaki yung mawala sa'yo. High chance na yung mga pinaghirapan mo mawala sa'yo. So, mag-ingat ka sa taong to. Kailangan mo mag-decide mabuti. This is not the time na kailangan mo makinig sa ears mo. You listen with your heart, you listen with your intuition. Kung ano yung pakaramdam mo. Actually, magaling tong taong to. Magaling siyang makipag-negotiate. So, ito talaga medyo pwede kang mahulog sa patibong nitong taong to. Hindi siya pwedeng pagkatiwalaan, pero maaaring pagkatiwalaan mo siya. So, malaki yung possible mawala sa'yo. So, mag-ingat ka dito sa the Devil na ito. So, tell me about who is this person with the Devil energy. Iba yung niya eh, yung hangarin niya. So, hindi maganda. High chance of pang-i-scam, ganun. Three of Wands.
For what I can see here, yung iba sa inyo, may kinalaman sa love, or may kinalaman sa family, may kinalaman sa children, okay? Obligasyon sa children, pwedeng ganon. Basta someone na pwedeng ito ay malayo sa'yo, na makikipag-connect or communicate sa'yo. And then, we'll tell you about this things na possible paniwalaan mo. So, mag-ingat ka, huwag ka basta-basta magtiwala sa taong to. Pwedeng magpakita siya ng concern, or maybe ikaw, may concern ka doon sa mga sinasabi niya, binabanggit niya. Pero, hanggat di mo nakikita, huwag kang basta magtitiwala. I want to know more. The Strength card. 3 of Pentacles. 4 of Cups. Page of Cups, Page of Wands, King of Cups. Yung iba, may nakikita naman ako na feeling na parang hindi siya sigurado about the offer of this person kasi hindi niya feel masyado yung person. Pwedeng may ma-miss kang opportunity dito. So, yung iba, may feeling mo hindi mangyayari or niloloko ko lang nitong taong to. Yung iba, may ganong feeling. Ito ay may kinalaman sa opportunities or iaalok sa'yo. So, pwedeng pagdudahan mo yon. And then, pwedeng maganda pala talaga yung offer or yung ibinibigay sa'yo dito. Sabi ko nga, pwedeng matupad yung mga pangarap mo. Pero, nasa sa'yo pa rin talaga yung kilos dito. Kasi high chance na yung iba sa inyo, ma-miss mo yung opportunity kasi hindi ka maniwala sa sinasabi nitong taong to or hindi ka sigurado. Okay, with the Magician and the Page of Swords, I can see insecurities pagdating sa iba. Nakukuha ko yung feeling na parang pagdating sa connection, pagdating sa love, ikaw yung kailangan nitong taong to eh. Kailangan ka niya. Yeah. There's a lot of love and excitement mula dito sa taong to. Medyo nai-insecure ka lang sa kanya, pero nakikita natin na, or vice versa, pwedeng ikaw yung hindi mo siya feel kasi parang hindi mo siya bet or hindi mo gusto yung itsura niya or what. Pero nakakita tayo ng parang balance or bagay na energy sa inyong dalawa. May kita mo, this is the Magician, no? And you look like the bunny here. This is your energy. Diba? And kung makikita mo, yung Magician, kailangan talaga niya ng bunny eh. Like, pag winner out niyo yung connection ninyo. Pero, either ikaw kasi yung magdadalawang isip dun sa connection na yun. Or siya. So, ganun. But this connection, maganda siya pag pinagsama. Yung match. No? Parang may purpose kayo na magagawa ninyo kung kayo yung magkasama nitong taong to. At mas mailalabas niyo yung full potential ninyo pag kayo. The 8 of Wands and the 10 of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius energy. Someone is going to ask you out. So, if you're single, in the near future, may nakikita tayong new person na possible na ayain ka. And tell me about this. Ayain kang lumabas or makipag-date or what.
So, the advice for you is the Four of Pentacles and the Fool. Huwag mo isipin yung ipon mo or yung pag-iipon. Like, maybe, just go. Enjoy your life. The Fool is here. I-enjoy mo lang. Mag-take ka ng risk. 'Di ba? Because, ikaw lang ang magbibigay ng kasayahan sa sarili mo. So, kung ikaw ang hahadlang sa sarili mo na maging masaya, nasa sayo na yon. Kasi high chance of love para sa'yo dito. The Two of Pentacles and the Sun, kung ano man yung ipa-priority mo in the near future, actually magiging masaya ka dito. Okay, i-enjoy. Sabi ko nga kanina, i-enjoy mo lang. And you Dover the Lovers and the Six of Pentacles. I can see a beautiful connection, partnership, and even someone na maybe mag-travel to see you. Or vice versa, ikaw yung mag-travel to see this person. But nakakakita tayo dito ng magandang connection, relationship, and punong-puno ng pagkasabik sa bawat isa. Okay? And maybe yun ay applicable para sa mga medyo matagal na yung connection. Thank you for watching, guys. I love you all. Sana nakarelate kayo, nakaresonate kayo. Please do like and subscribe to our channel. Unicorn Princess Tarot, Madam P TV, Virgo Philippines, Tapit Hapon TV, Water Sign Philippines, Madam P Vlogs. That's it for now. Thank you for watching and bye-bye.